Praise the name of the Lord Jesus Christ. Yun lang po. Praise God. I-connect mo. Connect mo. Ayan lang, pero lang may Praise the Lord. Okay, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli sa biyaya ng ating Panginoon ay tayo po ay muling naatasang magtanim ng salita ng ating Panginoon. Amen. Para po sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Remember, sabi po sa Bible na si Pablo daw po nagtanim. Amen. Si Apollos po yung nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapalago nito. Amen. So kaya po yung pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon, ito po ay mistulang tagapagtanim ng seed ng ating Panginoon, which is the pure and unadulterated word of the Lord. Amen. So before we start, aniyahan po muna ating dalawang kapatid na nakapag-prepare po sila ng kanilang pong song number. Okay, si Jemima at si Sister Rosa. Praise the name of the Lord. Seeing His face, heavenly word.
Christ. A supernatural place. Amen. Ito po ang isang dahilan. Kaya po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Para po tayo po ay makatutong muli sa isang supernatural na lugar na kung saan ang salita ng ating Panginoon ay ating pong mapuling mapapakinggan. Amen. Ng harapan. At ako po'y naniniwala na sa biyaya po ng ating Panginoon, pinili niya tayo upang kung saan ay muli-muli ay makapitan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa isang supernatural na lugar. Amen? Salamat sa ating mga kapatid. Of course, gusto ko pong i-acknowledge yung presensya ng ating mga kapatid sila brother na po. At ang ating kapatid at brother Gerald ay nagpapaalam daw po siya ng Cebu. But remember brother, meron tayong mga gawain. I-coconnect ko kayo doon sa gawain po natin doon. May mga kapatiran po kayo. Sila si Lara, salamat sa pagbaluto ngayon. Amen. Sa ating mga kapatid na ngayon po ay naka-view. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay pangatlong part na po ng ating tinatalakay about the origin of sin. Isang pong bagay o isang pong aral na kung saan po ay napaka-controversial po nito dahil about sa tungkol po sa tatawag na understanding po, no? Belief, yung paniniwala, pinapaniwalaan po noon na pagkakaroon po ng bagay o kaganapan sa Garden of Eden. Anyway, tayo po muna ay magbabasa ng scripture. Amen? Samahan niyo po muna ako na magbasa ng dalawang talata lamang po ito sa John chapter 3 verse 3 at John chapter 3 verse 5. Ang sabi pong ganito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot. Pangalan namin minsan pa ang iyong makapangyarihang pangalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang presensya, kami po ay dumudulog muli sa iyong trono upang itaas, Panginoon, sa iyo ang pagtitipong ito, Panginoon. Kayo po ay patuloy na gumawa, kumilos at magsalita sa amin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na bilang mga pinili mo sa huling kapanahunan ay obligado ka, Panginoon, na magpahayag sa amin, Panginoon, ng mga bagay na hindi po arok ng anumang kaisipan ng sinumang tao. Kaya dakilang Diyos, bless mo, Panginoon, ang mga kapatid na narito, maging sila na nakatunghay sa aming pong live streaming. Lord, I pray na padaluin mo, O Diyos, ang iyo po, Panginoon, pong mapagpalang presensya, which is ang iyo pong Holy Ghost, upang patuloy, Panginoon, na makamit namin ang pagkakakilala, pagkakagunawa sa mga kapahayagan mo. Again, Lord, patuloy kang magpagaling sa may mga karamdaman, patuloy kang magpalaya sa mga pagkakagapos ng kaaway sa sistemang pansanlibutan. Patuloy kang mag-ayos ng bawat pamilya at sambahayan. Patuloy kang tumugon sa pangangailangan ng bawat individual na iyong mga anak, Panginoon. At dalangin ko sila, Panginoon, na mga kapatid namin na nakatunghay po ngayon sa ilalim po ng ministry ng denominations. I pray, Lord, na inyo po, Panginoon, kung hipuin sila, kausapin sila, Panginoon, based po sa redemptive plan na iyo po, Panginoon, kung ginaganap sa huling kapanahunan, Panginoon, o ang pagpapanahuli ng lahat ng bagay. Maraming salamat po. Once again, ito po aking dalangin in your precious name, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Pagpalain po ng ating Panginoon ang ating pong gawain ito. Okay, ito na po yung third part
ng ating pong tatalakayin about sa the mystery behind the Garden of Eden. Yung misteryo po sa likod ng Garden of Eden. Okay. So, about sa carnal understanding po ng tao, ulitin po natin, meron pong isang puno doon na apple, then meron pong ahas, meron pong babae. At itong ahas na to, kinausap po ang babae, in-encourage po na kumain ng prutas, ang sabi nila apple, no? At kumain. At pagkatapos pong kumain, dumating po si Adam, no? Si Adan, at pinagbinigyan din po ng pagkain, and presto, sila po ay nagkasala. Ayan po ba? So ito po yung tinatawag na traditional understanding sa tinatawag po, which is yung happening sa Garden of Eden. Okay. So, dito po sa ating previous discussion to, ano na po ito, no, to Wednesday po natin na na-discuss po natin ito, previous discussion po natin. So, na-address po dito yung patungkol po sa root and fruit of sin. Yung ugat at ang bunga ng kasalanan. Ugat ng kasalanan. Kung ano ang ugat at ang bunga ng kasalanan. So, napag-aralan po natin na ang fruit o root of sin is unbelief. Yung ugat ng kasalanan ay hindi paniniwala. Amen? So, kaya nga daw po, nakakagawa ng mga bagay na against sa kalooban ng Lord, although na napaka-clear ang pagkaka-presentation ng Diyos sa kanyang salita. But remember, kaya po nakakagawa ang tao ng mga bagay na hindi po hindi po ayon sa kalooban Diyos sapagkat hindi po sila naniniwala, unbeliever. Amen? At the same time, sabi nga ganoon, lack of understanding sa salita po ng ating Panginoon. At yung fruit naman po, which is the attribute of sin. Amen? So, ang attribute of sin po, ito po ay gumaganap sa mga bagay na binubunga ng kasalanan ito, yung hindi paniniwala. Pag hindi naniniwala, syempre, yung po, yung tatawag na vices, no? Paninigarilyo, yung mga pag-inom ng alak, samsaring alak, pagnanakaw, no? Lahat po yan ay bahagi po ng tatawag na attribute of sin o yung binunga ng kasalanan. Okay. So, of course, napatunayan din po natin dito yung tungkol po sa tinatawag na prutas ba talaga ang kinain, kaya po ba, ng lalaki at ang unang babae po ng lalaki sa Garden of Eden. Okay, so ating pong natunghayan sa ating pong natalakay, yung may mga katanungan po dito, no? Yung mga katanungan po talagang prutas ba talaga yung kinain ng unang mga tao, which is si Adam and Eve. Kung talagang prutas po ang kinain nitong dalawang unang tao na ito, bakit daw po napag-unawa nila Adan at Eva na sila ay mga nakahubad? Well, ito po yung ilang mga katanungan lang po, no? Isa sa unang katanungan po na nabuksan po natin na kung talagang prutas lamang ang kinain nila sa Garden of Eden, bakit nakita nila ang kanilang sarili na sila po ay hubad? Amen? Pangalawa, bakit nagkaroon sila ng tatawag na malis o hiyak? Malisya. At sila ay nagtakip ng kanilang mga sasilang bahagi. Kung talagang prutas lamang ang kinain nila, bakit ang epekto noon ay una, sabi ganon, nakita nila na sumpungan nilang nakahubad sila. Di ba? Pangalawang ginawa nila ay naunawaan nila, no? Na sila ay nagkaroon ng hiyak, pagkahiyak sa kanilang hubad na katawan. And of course, sabi ganon, hallelujah, at sila po daw po ay nagtakip ng kanilang mga masaselang bahagi. Kung kumain lamang sila ng prutas na ito,
Bakit nakita nila na sumpungan nilang ubad sila? Silang dalawa. Pangalawa, nahiya sila. Pangatlo ay tinakpan nila ang kanilang mga silabagi sa pamamagitan po ng lips, no? Lips ng eagles. Okay? So, yun tinakpan nila. Kung ang kasalanan po nila ay pagkain, ang dapat natakpan nila yung bibig nila. Di ba? Just simple as that. Kung sinabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng prutas na ito. Eh, nang kumain sila, nung nagawa nila, dapat ang tinakpan nila ay ang bibig nila. Diba? Eh kasi, yung bibig ang kumain eh. Dapat, yung bibig nila tatakpan nila. Bakit yung mga masasilang bahagi nila? Okay? So, another panibagong question. Kung talagang prutas ang kinain nila, bakit sinumpa ng Diyos ang sinapupunan ni Eva? Ha? At hindi lamang yun, sinabi din na ikay mahihirapang manganak. Di ba? Kumain lamang, ginagamit yung bibig. Tapos, sinumpa ng Diyos yung sinapupunan. Pwede naman yung tiyan. Pero yung, yung sinapupunan, na hindi yung belly, kundi yung womb. Amen? At nadamay pa sa sabi na ikay maghihirap sa panganganak. So, kung prutas po ito, no? Bakit nadamay yung pagkakaroon nila ng pag-unawa na nakubad sila? Bakit nadamay na sinumpa yung womb, yung bahay bata ni Eve, at maging ang kanyang pagluluwal ay mahihirapan daw po siya? Okay, so, last question. Bakit, kung totoong prutas ang kinain ng dalawang unang tao, bakit dumaloy hanggang sa ating huling henerasyon ang kasalanan ito? And ba, sabi sa Bible, pag nagawa ninyo ang kasalanan ito, hanggang tatlo o apat na henerasyon lamang ang magsasuffer. And after that, tapos na, cut na. Eh bakit, tingnan po natin, bakit hanggang sa final age, sa huling-huling panahon, ay nadamay tayo. Amen? At last na question, para ma-maintain po natin ang ating tinatalakay ngayon, nire-recap ko lang po itong mga bagay na ito para mas yung full understanding natin, kasi iba nakakalimutan na, no? So, yung last po na question, bakit kailangan nating muling ipanganak? You must be born again, sabi na. No? Dahil tayo po ay nakontaminado na, tayo po ay makasalanan na. So, ibig sabihin po dito, pag humihingi ng panibagong kapanganakan ang Diyos sa atin, you must be born again. Ibig sabihin, may something wrong sa ating first birth. Diba? Diba? Kumain lang ng prutas, pati sa ating kapanganakan, nagkasala na rin tayo. So, yun ang pinaka-main objectives ng ating pong katanungan, yung mga bagay na ito, na sumisimbolo, natatawag na katanungang hindi kayang matugunan. Diba? No? O nga naman, bakit nga naman tayo nadamay? Eh, wala naman tayong kinalaman sa kanila. Amen? Final generation na tayo ngayon. At saka, isa pa, hindi po tayo physical na bahagi ng lipi ni Abraham sa natural, no? Na gene, di ba? Kasi si Abraham lamang po yun, po ba? At meron pong sinabi, dahil sa iyong binhi, singular, no? Meron po itong attachment na tatawag na something different, kakaiba. Hindi sa pamamagitan sa iyong mga binhi, dapat plural, sa iyong mga binhi, no? Pero hindi, sa iyong binhi, ay pagpapalain ang marami. Amen? Singular po ito. Okay. Pangatlong katanungan about kay Cain po ito, kay Cain na po. Tungkol naman po kay Cain na siyang pumaslang sa sarili niyang kapatid na si Abel. Okay, ang unang nakita po natin dito sa ating pag-aralan, sabi sa Bible, hindi pwedeng mamunga ng masama ang mabuting puno. Okay? O hindi rin naman po pwedeng mamunga ng
mabuti ang masamang puno. Vice versa po ito. Ibig sabihin, kung si Adam, sabi sa Bible, Adam is the son of God. So si Adan ay anak ng Diyos. So pag anak ng Diyos, ang expected na lalabas dyan ay mabuti. Diba? E bakit si Cain? Si Cain na pumatay, nagsinungaling, diba? May inggit. Ha? Lahat na ng parte na na ibig sabihin na maaaring makapag-identify sa kasamaan ay nasa kanya na. Okay? So ito po, ipanatid po natin sa Matthew 7, chapter 7, verse 17 hanggang 20 na sabi ganon, hindi na po kailanman pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Amen? O hindi rin daw po pwedeng magbunga ng masama ang mabuting bunga. Amen. Okay. Another, ito po yung for review din po to, no? So, itong about kay Cain pa rin to, sabi, no? Bakit hindi nabilang sa lahi ni Adan itong si Cain? Yan ang problema. No? Kung si Cain talaga ay anak ni Adam, ni Adan, dapat sa kanya pong genealogy ay lalabas itong si Cain. No, kung talagang anak ni Adan kay Eva, itong si Cain, diba si Abel at si Cain, pinaslang ni Cain si Abel. Amen. So, andyan pa, dumami nga yung lipi niya, lahi niya. Pero, sabi ko ganito, bakit daw po itong si hindi naging bahagi ng lahi ni Adan itong si Cain? According sa Jude chapter 1 verse 14, and Enoch also the seventh from Adam. Si Enoch daw po ay ikapito sa lahi ni Adan. Okay, sabi ka na, no? Saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. So, under the genealogy of Adam, tignan po natin, ano pong nakalagay? Si Adam, si Seth, si Enos, tignan niyo, magbilang tayo. Adam, si Seth, si Enos, si Kainan, Mahalel, Jared, and Enoch. So, sabi po sa Jude chapter 1, verse 14, si Enoch daw po ay ikapito sa lahi ni Adam. Ngayon, bibilangin po natin dito, according din po sa Bible, na yung genealogy o yung lahi ni Adan, tamang-tama po na ikapito si Enoch. Pero, based dito sa Bible, wala pong na-mention ang pangalan ni Cain. Yan po ang isang napakalaking katanungan. Kasi marami pong mga kapatid tayong mahal na pastor sa denomination, they are claiming that Cain was the son of Adam. But remember, Bible po ang nagsasabi. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Biblia. Amen po ba? Okay. So, malinaw mga kapatid na meron pong nangyari sa Garden of Eden. At sabi nga po, meron pong dalawang beses lamang daw po nakilala o meron pong tatawag na doon bimalis, may pagsisibing na ginanap itong si Adam at si Eve. Sa dalawang na-mention po, according to Genesis chapter 3, okay po, sabi po ganito, si Adam daw po, nagkaroon sila ng pagtatalik nitong ni Eve twice lang. Pero bakit na-mention tatlong anak? Abel, Cain, at Seth. So, this is the big question. No? Na salamat po sa mensahe sa uling kapanahunan sapagkat pinalinaw po niya yung mga aral na natabunan ng napakatagal na panahon. Sabi nga po sa Biblia, no, yung mga naitago, hidden,
no? Mga nakatago na mga mystery, no? Before the world began. Mula nang nagpasimula yung mundo. So, meron pong hidden mystery. And praise the Lord kasi before na dumating po ang ating Panginoon sa coming rapture, hindi po siya darating hanggat hindi na-restore pa ang lahat ng kanyang original design. Ulitin po natin para magkaroon po tayo ng idea na forfeit po yung plano ng Panginoon sa Garden of Eden. Po ba? Yung honeymoon ni Adam and Eve. Ngayon, naglagay po ang ating Panginoon, i-restore niya po ito, restoration time, in continuation sa tinatawag na Great Millennium. About 1,000 years. At ipagpapatuloy po yung kwento. Kasi yung unang Adam at ang unang Adam ay nawalan po, tinatawag na nakaw. Yung plan of redemption, yung talagang original plan. Yung blueprint ng ating Panginoon ay nadumihan. Amen po ba? Dahil po sa tinatawag po na hamartia o yung tinatawag na sin. Okay? So kaya po si Adam, siya po ay tinatawag na unang Adan. At si Jesus po ay sinabi sa Bible, siya po yung ikalawang Adan. Kaya pag sinabing si Jesus ay ikalawang Adan, siyempre meron din siyang Eva. Diba? Hindi mawawalang nasasabi sa Bible, mention sa Bible, which is si Jesus daw po ay ang ikalawang Adan. So, kung si Adam ay merong Eve, si Jesus Christ na pangalawang Adan ay meron ding bride. At yung bride at ang groom na ito ay magpapatuloy ang ministry sa tinatawag po na millennium reign. Amen? Okay, so, another po sa ating pong natalakay, nabuksan po natin, ito po yung mga nabigyan po natin ng katanungan, yung terminology na salitang eat. Yung kain. Kasi sabi nga na sa Bible, sa Genesis, huwag niyong kakanin ito. No? Then pag kinain niyo ito, ay mamamatay kayo. Huwag niyong kainin ito. Ngayon, ano ba yung may sinasabi po yung Bible about sa terminology ng word eat. Okay, buksan niyo po yung Proverbs chapter 30 verse 20. Pag sinabi pong terminology dito po sa na word eat, ito po ay tatawag na sexual act. Sexual act. Proverbs 30:20, such is the way of an adulterous woman. She eateth and wipe her mouth and said, I have done no wickedness. So, ito daw po ang pamamaraan ng isang mapangalo niyang babae. Siya daw po ay kakain at papahira niya ang kanyang bibig at sasabihin niya, wala akong ginawang masama. Wala akong kasamaang ginawa. Okay. So, ibig sabihin, yung terminology na it po dito ay rume-represent po sa tatawag po na sexual act. Inyo ba kayo? Proverbs 30:20 po ito. Another about sa terminology ng it. Ito po yung sexual act pa rin po ito, no? Okay. Okay. Okay, ito po yung kay Jesus naman po pala ito. About po sa terminology na eat, sabi ganun. But he said unto them, I have meat to eat, that ye know not of. So meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Sabi po ni Jesus. Meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Ngayon, nagbulungan itong mga alagad, sabi ng mga alagad, meron kayang magdala sa kanya ng pagkain. Kaya hindi natin alam kung anong kakainin niya. Pero sabi ng ating Panginoon, my meat is to do the will of Him that sent me. So yung terminology, it naman po dito ay ang paggawa sa kalooban ng Diyos.
Yung unang binasa natin, yung terminology na it about sa sexual act na isang babae daw po na mapangalo niya, no? Meron pa po dito, hindi ko na nailagay po dito about sa, sabi nga ang trabaho daw po ng isang babae mapangalo niya, na siya po ay tumatayo sa panunukan ng kanyang pintuan at nag-aakit ng lalaki. At ang sino mang maakit niyang lalaki, sasabihin niya na ang tinapay na pagkain ng patago ay masarap. No? Pero sabi sa Bible, hindi nalalaman ng lalaking naakay o nadaya ng babaeng patutulog na naroon na yung kamatayan sa ginagawa nilang ito. So kasi sabi ng Panginoon, pag ginawa niyo ito, pag kinain niyo ito, mamamatay kayo. No? Pero ano po yung inganya na ginagawa ng babae na ito? Ang pagkain ng tinapay ng lihim ay masarap. Tingnan niyo ang pagkain ng tinapay ng lihim ay masarap. Tingnan mo. Pero yun po ay natawag na sexual act po ito. At sabi, hindi nalalaman ng tao na kanilang naakay na naroon na yung kamatayan. Amen po ba? So, dito naman po sa ating nabasa ngayon, si Jesus naman, meron naman siyang sinasabi na pagkain. Anong pagkain to? Yung gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, okay. So, tuloy po tayo about naman po sa missing link na ating pong natunghayan. Kasi yung serpent po na ito, bakit ano po ba yung kakayanan nitong serpent na ito? No? May missing link po ito. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 14, "And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and thus shalt thou eat all the day of my life." At sabi nga doon, dahil sa ginawa mong ito, sabi nga doon, no, ay susumpain ka sa lahat ng mga cattle, mga alagang hayop, sabi nga doon. Sa mga hayop sa field, sabi nga doon. Beast of the field, sabi nga doon, ay igagapang mo, gagamitin mong panglakad yung belly, yung chance. So, at nangyari nga po, sabi po, ang kakainin mo ay ang dust of the ground. No? So, makikita po natin dito na before ang cursing, doon lamang po naging reptile ang serpent. No? Kasi nasabi nga ito, yung serpent daw yung tatawag na pinakatusok sa lahat ng mga hayop sa parang. So, pag nating hayop, hindi po ito reptile. No? Pag nating beast, meron siyang paa, meron siyang kamay, yung po yung beast katulad ng lion, ng chimpanzee, no? Yan po yung mga beast, no? Horse, dog, yan po yung mga beast. Meron pong mga kamay at paa. Pero yung tatawag po na yung reptile, yung mga gumagapang po ito yung mga walang paa. Doon lamang po, after the curse, doon po nagsimula na gumapang po ang serpent o snake. Doon siya naging snake. Okay. So, babasa po ako ng quotation. Ito po ay based po sa sinabi po ng mensahe sa huling kapanahunan. Meron po itong connection sa missing link. Okay? Ang pangalan po ng babasahin ko po na quote ay the mark of the beast and the seal of God. Ang sabi po ganito po, no? "And now remember, the serpent was not a snake to begin with." So, yung serpent daw po ay hindi daw po siya ahas ng panimula. A reptile na po siya. Yung reptile na po yun, hindi ba yung gumagapang lang? He was the next thing to a human being. Hindi daw po siya reptile, kundi siya daw po ay serpent. Hindi daw po siya gumagapang, hindi daw siya reptile. At sabi, the next thing to a human being, pangalawa po sa tao. Yun po yung anyo ng serpent nung hindi wala pa pong curse. Okay, sabi ka nun, science has tried for thousands of years to find that missing link between man and beast. Kasi yung science po na ito ay naglaan din po ng panahon
Dahil po mismo sila nakita nila yung beast na ito, yung snake, no? Yung missing link, merong nawawala, something na merong in between, no? Missing link sa tao at sa hayop. Okay? Okay, sabi po ganon. Science has tried to thousands of years to find that missing link between man and beast. The closest they can come is to a chimpanzee. So, yung pinakamalapit daw po ito doon po sa tatawag po na chimpanzee. Yung chimpanzee, yung bakulaw. Yung pinakamalapit doon. Yun po, parang doon nila pinapalagay yung figure ng serpent. Okay? So, pero, according po sa natawag na po na carnal understanding, yung serpent nakapulupot sa puno. Eh, hindi eh. Dahil bago po gumapang, bago po yung tatawag na cursing, no? Doon lang, hindi pa po nagka-curse, meron pong something na kamay at paa ang serpent. Nung siya po'y sinumpa ng God, doon lamang po nagkaroon na natawag na pagbabago ng form ng kanyang katawan. Doon lamang siya gumapang. Hindi po pwede na ahas na siya. Sasabihin ng Lord na maging ahas ka, hindi. No? Amen? So ito din po, sabi nga nun, pati na po yung science na ito, ang tagal nilang tinutuklas na ito, pero sila po ay nagpapalagay na ito na po ay malapit lamang po sa anyo ng chimpanzee ng bakulaw. But they cannot get from the chimpanzee to the human being. Pero hindi po pwede. No? Kasi di ba may evolution na sinasabi, no? Na tayo daw mga tao, sabi po sa science, na tayo daw po nagmula sa unggoy, no? Sa chimpanzee. Hanggang sa nagbago daw po ang ating form, which is wrong. Amen? Di ba? Eh kasi, papayag pa tayo, mga anak ng Diyos, na tayo po ay nagmula sa unggoy. No, Brother Dino, magpapayag ka ba nun? Na tayong mga tao sa nila galing sa unggoy? No? Kasi pinakamalapit, hindi. Sabi nga nun, kung tayo nagmula sa unggoy, sabi sa Bible, let us create man in our own image. O, unggoy ba yung Diyos? Hindi. Kaya ito po ay napakalaking kuhan, no? Kabalintunaan. Napakalaki pong kasinungalingan po ito, kabulaanan. Amen po ba? Kaya tayo po ay created by God in His likeness. Amen? Okay, sabi ganon. It was a serpent. Now, if you notice in Genesis 3:1, the beast, the serpent was the most subtle, sabi na, of all the beasts of the field. Pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang. Kung sabing hayop sa parang, beast po ito, may kamay at paa. No? A beast, not a reptile. He was more like a man. He looked like a man. He was that missing link in between there. Meron lang talagang missing link. May nawawalang parte. Bahagi in between sa kanila. Sa chimpanzee at sa tao. Okay. Sabi nga, because that's the only way the seed of a human will not coincide with the seed of an animal. So, hindi na po pwede. No? Yung binhi ng tao, hindi na po pwedeng maisalin sa binhi ng hayop. Amen? But this fellow was the only one the devil could use because it was just between man and beast and the genealogies. Sabi ko nun. Yung genealogies niya kasi, sabi ko nun. Sa makikita po natin dito, na ito po ang ginamit ng Diablo kasi yung devil, which is spirit being din po ito. Amen? Spirit being din yung devil. Sabi sa Bible, ang kalaban natin hindi tao, kundi mga espiritu na nasa ipapawid. So, si Satan, si Lucifer, kasi Lucifer siya nung hindi pa siya nagkakasala. Pero nang siya po ay na-fall, doon siya pinalitan ng Diyos sa kanyang pangalan. Ang pinalit instead na Lucifer, ginawa pong Satan. No? Ibig sabihin, fallen, no? Fallen na cherub.
Okay. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na itong Diablo, ginamit niya itong serpent na ito. Sapagkat nakita ng devil na may kakayanan itong mag-reproduce. Na bagay. Okay. So kaya nga po sabi nun, but this fellow was the only one the devil could use because it was just between man and beast. So yung fellow, which is yung tinatawag na serpent na ito, serpiente sa Tagalog. Itong serpenteng ito daw po yung ginamit ng kaaway, ng Diablo. Then ito yung pinakamalapit na bahagi sa ginawa ng Diyos, pinakamalapit sa tao. Amen. Okay, another quote. Ang pangalan po, the future home of the heavenly bride and the earthly bride. Okay. Sabi po ganito, paragraph 328. Now, she didn't have any seed. She never did have. So, she had to receive a seed from some way. Amen. God gave her a seed, not by sexual intercourse, but by creation. Can you blind people see that the seed of the serpent, oh my, Satan got there before Adam. That was the seed. So may binhi na talaga doon si Satan. Amen? To begin with, wala pa itong si Adam sa Garden of Eden, ando doon na ito. Kaya minention, sabi ganon, may dalawang puno sa gitna ng field na ito. Sabi nga, wag niyong kakainin yung dalawang puno na ito. Ano yun? Puno ng buhay at puno ng tatawag na pagkakaalam sa mabuti at masama. Itong dalawang puno na ito, puno ng buhay at puno ng pagkakaunawa sa masama at mabuti. Pero sabi nga nun, pinatubo ng Diyos ang lahat ng mga pananim, mga punong kausa parang at mainang kanin. Pero yung dalawang minention na ito, hindi ito sinabi na galing sa lupa. Yan ang tignan po natin, di ba? Yung dalawang puno na yan, huwag niyong kakainin, sabi gano'n. Huwag niyong papakialaman. Ba? Dapat pag pinakalaman yung dalawa na yan, mamamatay kayo. So, yung puno na yon, yung other term sa ating mga, pag sinabi sa atin, punong barangay, siya yung tagapanguna, head po natin dito sa barangay. He is our barangay captain. Punong barangay. Puno, pero nagme-mention sa tao nangunguna. Kaya sabi nga yung dalawang puno na ito, huwag niyo papakialaman ito. Amen? Okay. So kaya nga po sabi nga nun, Satan got there before Adam. That was the seed. Bibibinhi din siya. Okay, paragraph 330. But she received a seed. What was it? God Himself. He was the beginning of the creation of God. Now, look when Seth was born or Abel. Sabi nga, Abel. He was a just man from his father. Seth is the same way. So makita po natin dito yung pamamaraan ng pagkalikha. Patungkol kay Seth sabi Seth was born or Abel. So, sa tao, hitsura nila tao. Amen? Pero may kakaiba, something different kay Cain. Why? Sapagkat meron siyang kakaibang ugali. Amen? Bagamat nakawangis siya ng tao, pero something inside, meron siyang mga paninibuho, pagsiselos, di ba? Nagsiselos siya kay Abel. Meron siyang tatawag na isipang pagpatay, pinatay niya, di ba? Ang kanyang kapatid, niyan na si Abel. At nagsinungaling pa siya sa Diyos. Pero mo, Diyos, nagsinungaling siya. So, malinaw mga kapatid, meron pong nangyari po talaga. Okay, let's continue. Ito, makinig po tayo. We're all sinners. So, kaganina, sabi ko doon, we must be born again, di ba? So, kasi uuwi talaga tayo, kinakailangan talaga natin dumaan sa panibagong kapanganakan
upang maipalabas ang original na disenyo ng Diyos. Without it, wala po tayong tinatawag na salvation. Di ba kayo? Kailangan mo lang ipanganak na muli. Ulitin natin, something wrong sa unang kapanganakan natin. Merong mali. Kaya, nag-ask ang Panginoon ng another na kapanganakan. Amen ba? Another word. Which is born again. At saan daw po yun? Pangakapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Sabing tubig, paglilinis yan. Diba? Yung pag-immerse sa water baptism, diba? Born of water and spirit. So yung tubig paglilinis na yun, sapagkat dito nga something wrong sa atin. Diba? May something wrong. Okay, anong ibig sabihin dito? Kaya nga may something wrong. Why? We're all sinners to begin with. Ulitin po natin yan. Sabi po dito, Psalms 51 verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sabi po sa Tagalog, narito ako'y inanyuan sa kasamaan. Psalms o awit 51 verse 5. Sabi sa Tagalog, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya wala makapagmamalaki talaga sa tao, no? Wala. Kung ilalapat po natin to, general speaking, lahat nagkasala eh. Walang karapatan ng sino man na maghusga ng kapwa niya. Ha? Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga na, huwag kayo magpapaghusga, sabi sa Bible. Di ba? Kasi mismo, sino nagsabi nito sa David mismo? Sabi niya, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. At ito po, no, sa Old Testament time, pasok tayo po sa New Testament time. Baka sabihin niyo, Lumang Testament na yan, lumang ano na yan eh, kasulatan yan. Sa bago tayo, Romans chapter 7, verse 18. For I know, sabi nga, that in me, that is my flesh, yung aking katawan, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find out. I find not, sabi sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko na sa akin. Sabi nga na, nalalaman na po. Sino po yung salita? Si Pablo. Sa makatuwid ay sa aking laman. Hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Speak about yung tatawag po na flesh and blood na dumadaloy sa Kanya. But remember, ito po ay servant ng Lord, chosen by God para po pumalit dito kay Judas Iscariot. Remember, Paul, siya po ang inassign ng Panginoon. Nagkaroon po, nagtatawag na paligsahan. Meron pong tatawag na ginawa po yung mga alagad at nag-desisyon sila, sabi ganoon, kinakailangan mangyari ang kalooban ng Diyos kasi 12 tayo, pipili tayo ngayon dahil wala na itong si Judas, sabi ganoon, pipili tayo sa ating grupo kung sino ang tatayong kapalit ni Judas. So, nag-decide po yung mga apostles na mag-create sila ng isang bagay para maging kumpleto yung design ng Panginoon na 12 apostles. Amen? At may napili po sila na isang alagad, isa pong kasama po yung kaanin po nila. Okay, I'm sorry po, hindi ko natatandaan ang pangalan. Si Matias, salamat. Buti nga lang kasi nag-aaral ko ng theology. Kaya si Matias daw. Okay, si Matias. So, si Matias, tignan po natin, wala po siyang naisulat. Wala siyang nagawa. Ay ba? Pero tignan po ninyo itong si Paul. No? Si Paul. Kung paano po siya ginamit ng ating Panginoon. At ito po ang dahilan kung paano po. Siya po yung kumumpleto sa pang-12 alagad o apostol. Okay. Sabi ganun, sapagkat nalalaman ko sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Kaya sabi sa Bible, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Dahil something wrong sa ating dugo, sa ating gene. Amen po ba?
Something wrong talaga. Amen po ba? Pero tatandaan po ninyo, hindi po tayo naging karapat dapat sa ating unang kapanganakan. Amen po ba? Dahil ito po ay something wrong. Kasi ang anak ng Diyos, hindi po dapat po sa dalawang na kapanganakan ng pag-reproductive sa pamagitan ng sex birth. Hindi yun. Noong unang panahon ng si Adam and Eve, no? Sabi ng Panginoon, magpakarami kayo. Ay, nag-conclude agad ng marami. Tingnan mo, di manganganak agad. Siyempre, magtatalik, ganyan, para dumami. Wrong! Wrong! Ha? Bakit ka mo? Binigyan na tayo ng idea, no? You must be born again. Saan? Sa Spirit. Yung sons and daughters of God, hindi sa pamamagitan ng sex birth, kundi sa pamamagitan ng panganganak sa Espiritu. Yun ang katotohanan. Gusto niya, halimbawa, yung ginawa ng Panginoon kay Mary. Merong bang sex na nangyari doon? Nang ipinanganak si Jesus? Wala! Ipinanganak lang siya sa pamamagitan ng Espiritu. Are you with me? Are you with me? Diba? Sabi, ang ipinanganak mo, sabi ng angel, ay nilimliman ng banal na Espiritu. Yun ang totoong orihinal na kapanganakan, pagpaparami nila. Hindi sa pamamagitan ng sex birth. Yung pagtatalik, may nangyari nga doon. Merong inintroduce itong serpenteng ito. Nasabi ng nangyari yan, ano sabi ng Diyos? Ngayon, ang mga tao ay mistula na ring hayop. Bakit nga mo sa yung pagpaparami na gusto ng Panginoon? Because God is the Spirit. We must worship Him in spirit and truth. Now, because God is Spirit, His sons and daughters should be Spirit-born. Amen? Example ng ginawa ni Jesus, kay Jesus sa sinapupunan ni Mary, nagulat ka si Mary, paano ako magbubuntis? Wala pa ako nakikilalang lalaki, wala pang lalaki nakagalaw sa akin. That is the representation ng pagpaparami ng Diyos. Hindi sa sex birth, kundi born in the Spirit of God, because God is the Spirit. Kaya, you must be born of water and Spirit. Yun na yun. Bakit ka mo, di ba? Yung womb ng babae, composed of water. Are you with me? Yung bata, yung sanggol sa napupunan ng bata, nababalutan niya ng tubig. Born of water and Spirit, at yung sinapupo ng bata, yung hindi yung galing sa specimen o sa ng lalaki, kundi yun ay galing sa paglilimlim ng Holy Ghost, hindi sa sex birth. Yun ang tatawag. Amen. Na pagpaparami. Pero may mga carnal understanding kasi. Yung mga tao, nagkakaroon na po silang natawag na self-interpretation. O tignan mo, magpaparami, the sex yan. Yun na nga, kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ngayon, ang mga tao hindi na iba sa hayop. Kasi nakikita, totoo yan, nakikita ni Adam and Eve, yung mga chimpanzee, yung mga ibon, yung mga baka, yung mga kabayo, nagkakaroon sila nagkakaroon sila ng sexual intercourse. Pero wala, yung dati na hindi pa sila nagkakasala, wala silang mali siya, hindi nga nila alam yung kahalayan sa isip nila, wala silang alam doon. Amen. Spirit-filled sila ng Panginoon. Anong malay nila wala silang damdaming mahalay. Kagaya ng mga angels sa lahat, mga heavenly angels. Amen. Walang kahalayan sa puso nila. Wala. Yung pag-reproduce ng ganyan ng mga sa sex birth, God created it para lamang sa mga hayop. Amen? Malinaw po ito mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga sabi sa atin, you must be born again. Kinakailangan ipanganak ka muli kasi yun ang talagang original na design. Born of water and Spirit kasi yung sinapupunan ng babae, punong-puno ng tubig yan, binabalutan ng tubig.
Andiyan ka ba ba? Kaya bago manganak yan, masasabog muna yung tubig. Ba, di ba? Panubigan muna, puputok yung panubigan. Kumpos ng tubig. Pero meron siyang tatawag, nakabalot siya. Di ba? Yan ba kayo? Di ba? Ito po yan mga kapatid sa Panginoon. Okay. So malinaw mga kapatid, we're all sinners. Lahat tayo'y nagkasala, maging mga alagad ng ating Panginoon na ginamit niya mightily, effectively, gloriously. Sila mismo nagsasabi, walang mabuti sa kanilang katawang laman. Lahat ay pawang nagkasala. Lahat ay pawang walang naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. But God sent in the remedy. Tatawag na plan of redemption. No? Plano ng pagpapanahuli. Pagtutubos. Amen ba? Amen? Tutubusin tayo eh. Kaya nag-down payment na nga siya eh. Sa pamamagitan ng banal na dugo. At tignan po ninyo yung banal na dugo na hindi galing sa sex work. Kasi yung tao, ito, jin ito, yung dugo ko jin, lalaki ako, di ba? Kasi ganito, yung mga babae, ang nasa kanila egg. Di ba? Excel. Di ba? Science tayo. Excel. So, hindi po pwedeng makapag-produce siya na bata pag wala po yung sperm ng lalaki. Amen? So, sabi nga ni Brother Branham, incubator lamang po ang mga babae. Incubator, tagapagdala lamang. Pero ang totoong gene, yung buhay, nandoon sa lalaki. Amen? At pag pumasok po ito, at nabuo po na bata, yung dugo ng egg na ito ay galing sa lalaki. At yun ang gene lahi. Pag sabing gene, lahi. No? Ng lalaki. So, kaya itong mga anak ko, lahi ko itong mga ito. Amen ba? Amen? So, malinaw mga kapatid. Yung dugo ni Jesus Christ, hindi galing sa sex birth ito. Pero kaya nga yung dugo na dumadalay tayo sa Kanya, galing dugo sa Holy Ghost. Kasi Holy Ghost daw po ang nagliblim. Amen po ba? Pero walang sexual act. Kaya ba kayo? Walang sexual act. Amen po ba? Ngayon, yung dugo na ito ang kinakailangang mapiga at mabuhos para tatawag na down payment na ito, binibusan ko na ng dugo on the way na ito para sa tatawag na redemptive plan, pagpapanahuli. Amen po ba? Amen? So meaning to say, yung banal na dugo, ito ang pinaka-down payment ng ating Panginoon para muli ay maiproceed tayo sa una nating pinagmulan. Amen po ba? Ano po yun? Spirit-filled man. Amen? Kaya nga sabi, you must be born again. Pag sabing born again, ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay pinangungunahan, pinag-aarian, at sinasamahan ng Holy Ghost. Amen? Sabi nga ganun, ang lahat ng ipinanganak ng Diyos. Tignan mo yung kapanganakan talaga. Lahat ng ipinanganak ng Diyos, kailanman ay hindi magkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay mananatili sa kanya. So clear. May ipapanganak talaga. Meron talagang plano po na kapanganakan ng Panginoon. Pero yung binhi niya ay hindi galing sa specimen o tatawag sa ng lalaki. Diba? Diba? Kundi ipinanganak sa Espiritu. Amen po ba? Yun po ang malinaw. Amen? Okay. So, makikita po natin na talaga po sa Old Testament time and New Testament time, yung New Testament saint po natin, ang mga ito, sila mismo, inaamin nila, walang mabuti sa kanilang mga katawan. Lahat ay pawang hindi karapat-dapat at hindi kalagod. Okay. So, God never encouraged hybrid. Ito na yung hybrid, ano? God never encouraged, hybrid before. He will never be
As a matter of fact, sabi nga, he hates it. Sa totoo lang, sa totoo lang, sabi nga doon, kinamumuhian niya ito yung hybrid. Yung pag sabing hybrid, yun yung paghahalo. Eh, nahalukan, di ba? Hybriding nga Sabi, in plants, sa mga halaman, sa animals, sa garment, sa fellowship, and marrying. Tignan nyo hate ang God yan. Okay, tignan po natin, saan makikita sa Bible? Okay, sabi po sa Leviticus 19:19. Sabi po sa Leviticus 19:19. Ye shall keep my statutes, sabi nga, thou shalt not let thy cattle gender with diverse kind. Ibig sabihin, huwag ninyong pag-asawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Ha? So, hate ng love ng Lord yun. Anong ginagawa ng mga tao ngayon, di ba? Kung ano-anong, pati tao, pati hayop, nag-experiment na naman. Ano sabi po gano'n? Hallelujah. Hallelujah. Sabi ka thou shalt not sow, yung magtanim, thy field with mingled seed. Sabi nga doon, yung pinaghalong bini. Huwag nyo. Neither shall a garment mingled a linen and woolen come upon thee. Okay, so, sabi nga no, papabaw sa bukid, sa pananim, huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Sabi nga doon, ni damit na hinabi ng may magkahalong dalawang magkaibang kayo at huwag kayong magsusuot nito. Maglinaw. No? Ibig sabihin talagang yung hybrid, ayaw ng Panginoon. Pero may nangyari kasi sa Garden of Eden, dito yung mystery na nangyari. Diba? Ulitin ko, kung wala pong sexual intercourse doon na nangyari, no? Sa Garden of Eden, bakit may masamang naging bunga, lumabas na anak? Anak lamang ni Eve. Yeah? Diba? Kapatid niya talaga si Abel. Kasi isa lang ang nanay nila. Pero na-explain nga natin na nakaraan, kung pwede pong mangyari na in the same time, isang babae, meron pong kambal na anak sa tiyan, pero magkaiba ng ama. Na ano pa po yan, di ba, na topic natin, na headline pa po ito. Tutuong po yan. Okay, tingnan nga natin. Subukan nga natin na tingnan po yun. Okay. Ito po yan, mga kapatid sa Panginoon. Balikan po natin. Ito po. Okay. Ang tawag po dito, sabi nga doon, hetero-paternal super fecundation, sabi nga doon. Ito po yung medical terminology sa kambal na sa tiyan, pero magkaiba ng ama. Sperm, magkaiba. Medical records are replete, sabi nga doon, with cases where women, sabi nga, women had carried twins who were of separate ova. Yung ova, ito yung bumabalot sa bata, na ito yung puproduction ng tubig, tapos may ova yung bumabalot sa bata. And separate insemination. Sabi nga doon, magkaiba rin. With the fertilization of the egg being days apart. Magkaiba po ito. Tingnan nyo Sabi nga doon, twin who were separate ova and separate insemination. Sabi nga, not only so, but some of the record shows that the twins were fathered by separate males. So may nangyari. So ito yung nangyari doon sa Garden of Eden. Na dalawa lamang po nagkaroon ng sexual intercourse, itong si Adam and Eve. Pero doon lumabas, tatlo ang naging bunga. Kaya itong si Adam, nagkaanak po si Abel. Si Abel ang anak niya. Pero not Cain. Pero kambal sila. Po ba? Unang-una po, makikita po ninyo dito na mayroong pong pagkakaiba sila ng ugali. Di ba? Isang mabuti, isang masama. Pero napatunayan natin kaganin, sabi ko hindi po pwedeng magbunga ang masamang punong kahoy ng matuwid.
Ganon din naman, hindi po pwedeng magbunga ng matuwid na bunga ang punong kahoy na masama. So, hindi po talaga po pwede yung gano'n. Amin po ba? Ngayon, ang ginagawa ng mga tao, science pa rin, nilatawag na yung puno, di ba? Hinihiwaan nila, di ba? Tapos, nilalagay po ng puno, ano ba ang tawag po dito? Tapos, pinapakapit nila sa sanga ng ibang puno, di ba? Nabubuhay naman. Di ba? So, namamali po talaga yung plano ng Panginoon. Marami na po kasing ginagawa ang mga tao na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Pero sabi ng Diyos, hayaan nyo lang sila hanggang pagdating ng tatawag na huling kapanahonan. Kaya lumalawak ang kasamaan, lumalago ang mga bagay na may kinalaman sa tatawag na pamantayan sa Satanas dahil sabi nga sa pagkalat ng kasalanan ito. Amen po ba? Kaya pati tayo damay, brother, di ba? Lahat tayo, kaya kinakailangan natin ipanganak muli. Pero hindi ito nangangahulugan na tayo po ay lahi ng serpente. No. No way. Ewa, nadumihan lang ang ating dugo dahil po sa sex birth. Nadumihan lamang po ang ating dugo dahil mali ang kapanganakan natin. Instead, ang kapanganakan ay ang paglilimlim ng Holy Ghost. Sinapupunan ng babae, hindi ako ba? Walang sexual intercourse na nangyari. Ito yung nasabi nun. Paano mangyayari ito? Ulitin ko ba para mas ma-clear? Paano mangyayari ito? Sabi niya sa anghel. Wala ako nakikilalang babae, lalaki. Wala ako nakakagalaw sa akin lalaki. Pero sabi, lilimlimang ka ng banal na Espiritu. Yun ang pagpaparami ng Diyos sa Garden of Eden. Pero dahil nga po na-forfeit, ito na remedy ang ginawa ng ating Panginoon. Okay, so malinaw mga kapatid ha, meron pong pangyayari na ganito. It is possible there was a worldwide coverage given to a Norwegian mother who was suing her husband for support for herself and her twins, one of which was white and the other black. Kasi meron daw kung ganyan na nangyari, sister ha. Yung nagreklamo po yung babae, hinabol niya yung kanyang puti na lalaki na asawa. Sabi ko na, hoy, suportahan mo kami dahil anak mo ito. Kasi nakita niya yung lumabas, kaya sila nagkahiwalay. Dahil nakita niya ang lumabas, dalawa yung anak niya, kambal, pero ang isa black, ang isa puti. Pero magkamukha. Ngayon, nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi tinanggap niya yung black, nagkahiwalay sila. Ngayon, kung dumulog ito sa court, yung babae, tapos ihinapla niya, dinimanda niya, nag-claim siya na kinakailangan ng support ng lalaki. Pero lumaban yung lalaki sa pamamagitan po ng kaso, case ano. At inamin ng babae na asawa niya na meron siyang naging boyfriend na negro. Tapos, lumabas po ang katotohanan na ang nangyari po talagang ang puti lamang po yung kanyang anak, yung black po. Kaya nanalo po yung lalaki. Okay, so ito po yung story, no? Okay, let's continue. Praise God. Praise the name of the Lord. Okay, so the carnality of men. Okay, so tingnan po natin dito yung carnality of men. Sabi ko nun. Romans chapter 7, verse 14 hanggang 20, nababasahin ko po. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Romans 7, verse 14 muna. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu. Ngunit ako'y sa laman na ipinaglihi sa ilalim ng kasalanan. Tignan po natin ito, no? Mismong alagad po ito. Sino ba si Paul? Mightily ginagamit ng Panginoon. Meron po siyang katawag na Espiritu ng Diyos. Pero inaamin niya sa kanyang sarili, no? Na siya daw po ay ipinaglihi sa ilalim ng kasamaan. Verse 15, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. Ito po sabi, sapagkat ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Tingnan niyo ha. Hindi ko ibig ang ginagawa ko kasi lingkod na siya ng Panginoon.
Diba? Kilala niya na ang Lord, kilala niya na yung batas ng Diyos. Pero sabi nga gano'n, hindi ko ibig ang ginagawa ko. Hindi ko gusto yung ginagawa ko. Sa datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. Ayaw niya ng masama. Kinapuputan niya yung masama, pero yun naman ang ginagawa niya. Kaya carnality ng tao. Carnal. Okay. Verse 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kung hindi ko ibig, masama, kasalanan ang siyang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. In clear terminology po nito, talagang kilala niya yung masama, kilala niya yung mabuti. Hate na hate niya nga yung masama eh. Ayaw niyang gumawa ng masama. Yung mga pagsusumpa, masama yan. Ayaw mo ba? Masama yung pagsusumpa. Pagbibitaw ng curse. Masama po yan. Okay. Pero sabing ganon, hallelujah, kundi ang kasalanan at sumasang-ayon ako sa mabuti ang kautusan. Kinikilala niya na mabuti yung batas ng Diyos. Alam niya yung kautusan na mabuti. Alam niya na hindi tama sa paningin ng Diyos ang kasalanan ito. Pero bakit niya nagagawa? There's something wrong. May tumutulak sa kanya because of carnality. Amen. Verse 17. Now then, it is no more that I do it, but sin that dwell in me. Tignan nyo, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Okay, open your understanding. Sabi po sa verse 17. Okay. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito. Kung merong pala isang bagay sa iyo na gumaganap sa mga may kinalaman sa katapusan o kamatayan, hindi daw ikaw yun. Kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga ito mga kapatid, ang kasalanang nakatira sa atin. Amen? Ito ang siyang nagpapaganap ng mga bagay na ayon sa kagustuhan ng laman. Alam mong masama magsinungaling. Alam mong masama ang gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa karumihan ng tao. Pero nagagawa mo ito. Bakit ka mo? Sapagkat sa kasalanang namumutawi sa dugo natin. Amen ba? Ito yung malinaw. Yung karnalidad ng tao. Verse 18, sapagkat, for I know that in me, that is in my flesh, sa akin na nasa aking laman, dwelleth no good thing. Sabi nga nun, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Sapagkat nalalaman ko sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Minimension niya yung kanyang laman, flesh. Pag sabing flesh, ito nga yung kinamumuhian ng Panginoon, yung flesh natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Bakit minention yung blood? Because blood is gene. Sangkap ng lahi. Ito yung gumagawa ng lahi. Amen po ba? O yung Lagdamen family, lahi yan. Naging bunga kaya ng brand, di ba? Yan ang lahi natin. Kami pakansa, yun ang lahi namin. Yun yung pinapalooban ng aming lahi. Pulong-puno ito ng kasalanan at damay kami. Damay kayo. Yung Caras family, yung Ramonida, yung pakansa, si Bay, no? Si sister. Lahat kami, lahat tayo. So yung mga taglay po nating pangalan, ang mga pinagmulan, meron po itong compose ng kasalanan sa kanilang mga flesh. Kaya nga marumi talaga dahil sa tatawag na sex birth. Reading ko,
Hindi plano ng Diyos na magparami ng kanyang anak through sexual act. Nag-perform siya, nagpakita siya ng isang mabuting halimbawa through sa kapanganakan, birth of Jesus Christ. Amen? Lumiblim lamang yung Holy Ghost. Tandaan nyo, walang sexual act na nangyari. Nililiman lamang ng Holy Ghost that time. Amen po ba? Kasi unang-una, nandun sa Garden of Eden, wala nga si Adam and Eve, wala nga silang kinalaman sa kalaswaan eh. Di ba? Naglalakad sila. Hubot-hubot sila. Di nila alam, wala silang malis. Right? Wala silang malis dun sa yung hindi pa sila nakakagawa ng kasalanan na yon. Wala silang mali siya. Matagal na silang nakahubad. Matagal na silang nakikita nila kapag nilang mga sex organ. Nakikita nila. Pero wala silang kamalayan doon kung ano yun. Are you with me? Pero nang nagawa, nang nai-present ito sa babae. Sabi nga, tuso at manunukso. Di ba? Tinukso. Di ba? Tinukso ng ahas si Eva. Di ba? So pag sabing tinukso, sa palagay niyo ba? Di ba? Doon po sa may dumaan kayo din sa mga red light na yan. May mga manunukso dyan. Di ba? Pag sabing temptation, nanunukso sila, mga nakadaring sila. Amen po ba? Bakit ka mo? Bakit nagkakaroon ng tawag na may namubuhay sa dugo ng mga kalalakihan? Bakit ka mo? Kasi andito na sa atin yung kasalanan. Ganon din yung mga kababakihan. Don't be malice. Di ba pag nakakita ng mga lalaki, mga sexy mga lalaki, mga macho, may something na nag-aaros. Why? Ito yung sinabi ni Paul na hindi ako gumawa kundi yung kasalanan nakatira sa aking laman. Are you with me? Kaya hindi tayo talaga ligtas dito. Something na may aaros. Di ba bangon talaga? Merong damdaming magbubuyos dyan. Why? Sapagkat narito tayo. Diba? Kaya maraming pastor na mismo nakakagawa ng ganung bagay na kahalayan. Diba? Why? Compose tayo. Pero the good news is merong po tayong tatak. Sabi ganun, because the Holy Ghost is our seal. Nakaselyo until the day of our redemption. Ito yung pumipigil sa atin na gumawa ng mga kasamaan. Yung Holy Ghost na ito, although na we are here composed of flesh of the ground, composed of blood, na kung saan gene of sin. Pero meron po tayong counselor. Mighty counselor, which is the Holy Ghost. Amen? Amen? At siya po, sabi ko na, hindi siya nagsisinungaling. Tuturuan niya tayo lahat ng kanyang ituturo, mga totoo at tama. Amen ba? Oo, kaya kinakailangan natin manalangin eh. Kasi yan ang authority. Yan ang blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yung pananalangin para magkaroon tayo ng lakas. Kasi yung pananalangin natin, yung pakikinig ng word, na-charge tayo ngayon. Amen po ba? Nagkakaroon tayo natatawag na karampatang lakas upang yung flesh na nag-aaraw sa atin ay mapigilan. Bakit ka mo? Sapagkat sa pamamagitan ng connection mo sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng connection mo sa Kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng connection mo sa pangalan ni Jesus Christ, na po ba, meron kang sapat na lakas para mapagtagumpayan. Sabi ganun, if Christ is with us, who can be against us? Amen? And sabi ganun, we are the mighty conqueror because of Christ. Ha? Dahil kay Kristo, magagawa natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay because of Christ. Amen?
So ito yan, kasi alam ng Panginoon, pati yung mga seeds niya, pati mga predestinated niya before the foundation of the world, sigurado yan kinakailangan dumaan sa tinatawag na new birth. Amen? Kailangan mong dumaan sa new birth, mga kapatid. Okay, sa verse 19. Okay. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga tuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Tignan po ninyo. Why? Sapagkat ang umiiral ay ang flesh laman. Ang laman, diyan nakabalot yung dugo. At ang pinag-ugatan ng ating kasalanan ay ang dugo. Yung natawag na sex birth. Amen? Kaya ito yung tutubusin yung dugo. Kasi ang kasalanan ng laman ay ang dugo. Sabi ba? Dugo. Hello? Sapagkat nalalaman ko, nasa akin. Sa makatuwid ay ang aking laman. Ay hindi tumitira anumang bagay na mabuti. Hindi kina-acknowledge niya na eh. No, si Paul, na-acknowledge niya na walang tumitira mabuti sa kanyang laman. Kasi yung laman, dyan dumadalo yung ugat na pinagdadalaw yan ng dugo. Amen ba? Amen? Kaya you must be born again. Kaya yung dugo natin, kinakailangan ma-shed tayo ng blood ni Jesus Christ. Amen? Sapagkat yung blood ni Jesus Christ, ito yung tatawag na gene of God. Amen? Lahi ng Diyos ito, yung dugo ni Jesus Christ. Precious blood. Ayan po ba? Walang halong kasalanan. Pero ito po ay maganda, no? Kahit sa kabila na tayo po hindi bahagi na natawag na liquid ni Abraham, ano? In flesh form, no? Naging liquid tayo ni Abraham sa pamamagitan ng predestinado pagkapiling sa ating pagkatawag. Amen. Okay, verse 19. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Sapagkat ang mabuti na sa aking ibig ay hindi ko ginagawa. Nakita nyo? Yung mabuti na sa akin, iniisip ko mabuti, pero hindi ko magagawa. Hindi ko nagagawa ito. Sabi na, ngunit ang masama na hindi ko ibig, tignan nyo, meron siyang pagtanggi. Meron siyang pagkakaunawa sa masama. Hindi niya nga ito gusto eh. Nauunawaan ni Paul yung mga masama dahil hindi niya gusto ito dahil siya'y lingkod ng Panginoon. Pero sabi ganon, ay siya kong ginagawa. Diba? Amen? Datapwat, verse 20. Now if I do that I would not, it is no more I that I do, but sin that dwelleth in me. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito. Ayaw niya ng masama. Masama yan, ayaw niya yan. Kahalayan man, kasamaan man, pagsisimay, pagnanako, o ano man, pagchichit. Ano yan, masama yan. Alam niyang masama yan. Pero ang problema, may gumaganap na isang parte ng bahagi ng buhay niya, which is yung flesh. Amen? Sabi ganon, yung kasalanan tumitira sa kanya. Yung kasalanan tumitira sa kanya, yun ang siyang naging dahilan. Alam niyang masama yun. Hit na hit niya nga, pero merong kakaibang rema na gumagawa sa kanyang kaisipan. Ayaw niya pero nangyayari at nagaganap. Diba po ba? So kaya nga, we must be born again. Kinakailangan natin lahat na tayo ipanganak na muli. Okay. So, sabi po sa John chapter 8 verse 41, ye do the deeds of my fathers that said they to him. We be not born of fornication. We have one Father, even God. Sabi yan. Ginagawa ninyo ang mga bagay, sabi po ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama.
Sinasabi nila sa kanila, hindi kami inaanak sa pakikiapit. May isang ama kami, ang Diyos. Sino ang kausap po dito ni Jesus Christ? Pariseo. Diba? Pharisees, Sadducees. Sabi ganun ng ating Panginoon, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Anong ginagawa? Kasi pinagbibigkaan nila ng masama si Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus, kayong mga lahi ng ulupong. Tingnan po ninyo. Sinabihan po ni Jesus Christ itong mga lingkod ng Diyos sa sinagoga, mga priest, mga kaparian sa sinagoga. Sila'y gumaganap na pare sa Israel. Tingnan nyo sila mismo paniwalang-paniwala yung mga Pariseo at Saduceo, paniwalang-paniwala sila na sila ay anak ng Diyos. Sila ay galing sa Diyos. Pero tingnan po, ni-reveal ni Lord Jesus Christ kung ano ang kanilang ginagawa. At kung ano ba ang kanilang tinatawag na pinagmulan. Sa pagsabi ganun, ang inyong ama ay mamamatay tao na to begin with. Kayong lahi ng ulupong, sabi po ni Jesus doon sa mga Pariseo. Pero sabi ng Pariseo, hindi kami anak sa pakikipag-apit, kundi kami ay anak ng Diyos. Ang ama namin Diyos, anak kami ng Diyos. Paniwalang-paniwala sila sa kanilang pangunawa at tinatanggap nila ito na anak sila ng Diyos. Pero ini-open ng ating Panginoon ni Jesus kung ano sila. Ano sila? Sabi ganun, ang ama ninyo'y mamamatay tao na noong pamanguna. At kung siya'y nagsisinungaling, likas sa kanyang kasinungaling sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Sino'y nagsinungaling? Si Cain. Sino kung mamamatay tao? Si Cain. Sino si Cain? Bakit sinabi, kayong mga lahi ng ulupong. Sino yung ulupong? Snake. Sino yung snake? Serpent. That's all. Kayong lahi ng ulupong. Sino yung ulupong? Snake. Sino yung snake? Serpent. Clear. They miss it. Talaga. May lahi talaga. Yung mga ulupong. Amen? So malinaw. Sabi nila, hindi kami. Sabi sa John chapter 8 verse 41, hindi kami inanak sa pakikiapid. Kasi sabi ni Jesus Christ, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Kasi yung pagsisinungaling, sabi mga ni Jesus Christ, pinapapasan niyo yung mga tao ng mga mabibigat na mga bagay, pero yung daliri ninyo, hindi niyo man lang maipagbuhat-buhat, daliri lang maraming ganyan sa ministry, no? Maraming mga pastor, ang yayaman na. Pero pagka meron pong kailangan palitang kortina, sino gustong pagpalain? No? Ginagawa na lang nilang no? Reason yung tatawag na, sino gustong pagpalain? Meron tayong project ngayon dito, no? Kortina, sino gusto? Mga tao, syempre, blessing Doon sila naka-compound, no? Blessing sila, blessing. Totoo naman nangyayari yan. Kasi yung word ng Lord, hindi sinungaling. But the problem is, merong tatawag na missing identification sa kanila. Amen? Ano yun? Yung tatawag na servanthood, original servanthood na pagkapiling ng Diyos. Amen ba? So kaya makikita po natin dito, no? Mga pastor, naku po, ang yayaman na. Tapos, merong bibilhin lang na mga aklat o something. Ikaw na, donate mo na yan, Ayaw mabawasan yung pera nila. Amen? Totoo yan, mga kapatid. Amen? Okay. So, kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dito po, kaya po kinakailangan natin maranasan yung born again na sinasabi. Sa pagkasabi ganon, tayo daw po ay ipapag-asawa sa isang lalaki. Sino yun? Si Jesus Christ. Okay. 2 Corinthians 11, chapter 11, verse 2 and 3. For I am jealous over you with godly
For I have espoused you to one husband, which is Jesus, that I may present you as chaste virgin to Christ. Na kayo ay aking may presenta na isang malinis, no? Na birhen kay Kristo. Malinis na birhen pa. Diba? Kanya kay Kristo. Sabi ka na, no? For I am jealous over you. Ako'y naninibugo sa inyo. Sabi ka na. Alam niyo kung bakit kasi kayo ipipresent ko eh. Bakit ka mo kasi gumagawa sila ng mga taliwas na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikipag-spiritual fornication sila. Amen? Pag nabi spiritual fornication, nangano niya sila spiritual. Ang alam niyo po, ganito makinig po kayo. Pag sinabing pangangalo niya spiritual, alam mo na yung purong salita, kilala mo ng salita, pero makikianib ka pa sa ibang, di ba? Kristiyano ka na, makikianib ka pa sa ibang mga relihiyon na kung ano-anong ituturo, di ba? Pati yung pangalan ni Jesus Christ, ginawa ng relihiyon. Di ba? Kaya kapatid, ito po yun. Pag sinabing fornication, yung pong natawag na i-compromise, no? Yung iyong pananampalatayang sakdal. Yung pananampalatayang sakdal, yung salita na puro, yung hindi mapangalan ang salita, tapos hahaluan mo ito ng mga aral galing sa liputan. Yun ang fornication. Spiritual fornication. Di ba? Yung tinanggap po yung aral lamang ng tao, yun po yung spiritual fornication. Kasi maraming ginagawang doktrina yung mga tao, based lamang po sa natawag na pagkaunawa sa siyensya, pagkaunawa sa mga theory, gumagawa, nagkikreate sila ng kung ano-anong mga tatawag na mga evidences about sa mga tatawag na geographically, systematically, dyan lang nila kinukuha. Then, mag-create sila ng isang doctrine. And then, ipopronounce nila ito. No? I-announce nila ito na ito ay salita ng Panginoon. Wrong! Sabi nga ng Panginoon, no? Inaari nila na ang aral na tayo sa aral ng Diyos. Yung pong tinatawag na spiritual fornication. Amen? Okay. So, kaya nga po, sabi ganon, tayo po'y ipapagtipan. Ititipan tayo kay Kristo. At ang magtitipan tayo, okay, makinig kayo mga kapatid. Yung si Abraham at ang kanyang lahing totoong lahi ng Israel. Okay. Sila po ay iipunin sa bosong ni Abraham. Sa bosong ni Abraham. Diba? Doon sila i-gather. Yung about sa law. Okay? Pero ang mga bride ng Panginoon, which is yung second Eve, pangalawang Eva, kung may pangalawang Adan, may pangalawang Eva, yung bride ng Panginoon, tayo po ay iipunin sa bosok ng message. Dito tayo iipunin sa sinapupunan ng mensahe. Hello? May sinapupunan. Meron bang sinapupunan si Abraham? Meron! Kasi ibig sabihin siya kayong pinakaunang-una. Sabi nga, yung lahi mo, may lahi siya. Amen? Yung bosot na sinasabi, si Sarah. Kaya nga sabi ni Sarah kay Abraham, Panginoon ko, ang tawag ni Sarah kay Abraham, Panginoon ko. Parang isa yan eh. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Diba? Amen. Kaya kinasal si Abraham at si Sarah, magkaisa na sila. Kaya meron si Abraham, meron siyang boso. At lahat ng lipi ng Israel, iipunin sa bosong ni Abraham. That was the covenant of God sa Old Testament time. But this final age, meron siyang i-raise up na bride ni Kristo. At iipunin ang kanyang bride sa message, sa bosong ng message. Amen? Okay, verse 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Tignan po ninyo.
kung paano daw pong tinukso ng serpente, natukso ng serpente sa si Eva, sa pamagitan ng subtlety. Tingnan, subtlety, pakikipag-isatipan ko ito. Subtlety, pakikiayon. So your mind should be corrupted. Ito na. Yung isipan natin yung nagiging corrupt, Brad. Yung isipan natin nagiging corrupt. Kaya, gustong-gusto mong dumalo sa gawain, hindi ka makakadalo kasi there's something in your flesh na nagko-command. Amen. Pero alam mo sa iyong puso, mabuti yung fellowship, mabuti ang sumamba, mabuti ang makarinig na mabuting balita. Mabuti yan dahil yan ay alam mo, kilala mo mabuti yan. Pero something behind your back because of our flesh being composed of sin. Yung dahil na kasamaan. Ito po yung naging corrupt. Okay, why do we need to be born again? Ayan, papasok na tayo ngayon dito. So, nalaman na natin, identify natin na hindi po talaga pagkain ng prutas at nangyari na ganap. No? Yung puno na ito, huwag niyong kakanin. Yung puno na yan, di ba? Hindi naman sinabi na yan, tumubo sa lupa eh. Di ba? Ang sinabi lang tumubo sa lupa, yung mga talagang natural na mga trees. At yun ang pagkain ng mga tao doon, tree. Mga bungang kahoy, kaya palalakas ng mga tao. Di ba? Yung mga edad nilang maabot ng almost 900, no? 700, 500. Ngayon, pagka isang tao, umidad na ng 100 plus para ng kulang na ng lupa, tutubuan na ng ng binti lupa na yung katawan, kulubot-kulubot na Bakit ka mo? Kasi dahil nga sa ating kinakain din. Okay. Why do we need to be born again? John, ito na yung ating main reading kanina, no? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sumagot si Jesus, sabi gano'n, katotohanan ko ito sinasabi sa inyo, maliban na ang tao ipanganak na muli sa tubig at Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo pagpasok sa kaharian ng Diyos, ito po ang tatawag na pagbalik natin sa Diyos. Kasi ito po yung isang problema sa marami sa maling pagkakaunawa. No? Pag ang isang tao namatay, kahit wala akong pagkakaunawa sa salita ng Panginoon, ay bumalik na siya sa Diyos. Hindi. Dadaan siya sa judgment. Merong isang place na paglalagay niya. Ano po yun? Yung tatawag na Hades. Doon sila. Kasi yung namamatay ng mga kaluluwa, huwag mong sasabihin na kakalat-kalat siya dito. Kasi may mga aral na sabi gano'n, mga reincarnation na sinasabi, which is wrong. Hindi mapapatunayan niya na ang tao nagre-reincarnate. Hindi po, huwag kayong maniwala po dyan sa reincarnation. Amen ba? Diba? Ito lang yan, sabi sa Bible, no? Minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. Amen ba? Minsan lamang daw mamatay ang tao at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, minsan ng once lang, isang beses na mamatay. Pag may reincarnation, sabi nga sa hayop naman lilipat. Hanggang sa maging mabuti daw, mali. Wrong. Mali mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, ang kinakailangan na para makabalik tayo sa original design ng Panginoon, you must experience the new birth. Amen? Okay, pagpalain po na natin Panginoon sa oras na ito ay sasarahan muna natin yung ating pagtitipon. Tutuloy natin sa isa-isa na lang to para matapos na po natin yung topic po ito. Okay, samahan niyo po akong manalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa kaganapan ng iyong pong kapahayagan sa amin. Panginoon, dalangin ko sila mga narito at mga nakapakinig, Panginoon. Diyos, hayaan mo, Panginoon, na bumanap ang mga salita mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo nga po ang Diyos na siyang nag-aayos ng aming mga pananampalataya. Panginoon, sapagkat tunay nga po na marami pong mga mananampalataya sa mundong ito na kung saan ay nasa maling pananaw, Panginoon.
Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa iyong kaharian. Sapagkat, Panginoon, ang pananampalataya sa iyong pangalan ay kaakibat ng tinatawag po na kaligtasan. Subalit, Panginoon, alam po namin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan din po, Panginoon, ng mga kapahayagan mo, Diyos. Sapagkat sinabi mo, Lord God, hallelujah, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Kaya, Panginoon, I pray na mga kapatid namin na rin ngayon, Panginoon, nawa ay madagdag ito, Panginoon, sa kanilang mga pananampalataya na mabuksan, mabigyan ng ganap na pagkakagunawa ang mga pananampalataya, Panginoon, na pasakdalin mo, Diyos, sa iyo po, Panginoon, po tamang salita. Maraming salamat po. At ito po muli ang aking isamang panalangin sa iyong banal na pangalan po lamang, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat.